Diyos galing sa langit, papunta sa lupa. Bakit kinakailangan pa dadaan doon sa tao? Mahirap naman. Kung ang Panginoon natin ay kung saan-saan dumaan, edi dapat sa tao. Okay. So, made of a woman. Ano pang dyan? Made under the law. So, ito po yung hula ng ating Panginoon. So, ibig sabihin nito mga kapatid, our Lord Jesus Christ did not come to earth unannounced. So, ibig sabihin, matagal munang panahon, hindi siya dumating na in-announce lang kahapon. Dumating siya ng mahabang panahon. 10, 20, 30, 100 years, 1,000 years, hinula muna ang Panginoon. Kahit mga 2,000 years or 3,000 years, hinula na yung pagdating ng ating Panginoon Kristo. So, He came in the fullness of time, yung tamang panahon. Okay? Ganun po ang pag-uusapan po dito. Kaya may mga claim. Yung ibang mga tawag doon, religion, religious organization, may mga claim yan sila. Kami totoo, kami ganyan, so on and so forth. Alam niyo mga kapatid, walang napatunayan. Yung reality lang ba? Yung factual na pag-usapan, na yung claim ng ibang mga Mesiyas, kasi meron tayong mga tinatawag na 2,000 to 3,000 Mesiyas all over the world. Kaya ang Panginoon natin, siya lang yung tinatawag na Mesiya or Savior na napakahaba yung span ng time. Napakahaba. Ibig sabihin, matagal yung pagkahula sa Kanya. So yung ibang mga claims na sila ay darating, wala po yun. Ibig sabihin, meron sila mga foreigner na saglit lang, pero yung ating Panginoon Kristo, mahabang panahon yung Kanyang announcement bago siya dumating. Kaya nakalagay dyan, He came in the fullness of time. So ano ba yung mga hula na Panginoon natin ay darating? So una, ito na yung una. Christ would come out of Israel. So yun po yung hula. Darating ang Panginoon natin, siya po ay galing sa bansang Israel. Israelita. Minsan may mga nagtatanong, ba't hindi sa Pilipinas? Wala pa naman Pilipinas yung araw. Yung Pilipinas, na-discovery lang naman to mga 15th century. Okay? Kapiranggot pang tao noon. So, doon dito sa Israel. Numbers 24. Tingnan natin. Numbers 24. Numbers 24, verse 17 hanggang 19. Ganito po ang wika ng banal na kasulatan. I shall see him, but not now. I shall behold him, but not high. There shall come a star out of Jacob, and a scepter shall rise out of Israel, and shall smite the corners of Moab and destroy all the children of Shet. And Edom shall be a possession, Seir also shall be a possession for their enemies, and Israel shall go valiantly. Out of Jacob shall come he that shall have dominion, and shall destroy him that remaineth in the city. So ang tinitukoy dito na darating, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay? Siya po ay darating, hindi po sa Gentile nation, hindi po sa Amerika, hindi sa Afghanistan, hindi sa Pilipinas. Darating ang Panginoon natin out of Israel. Okay? Sa bansang Israel po siya. Mula sa lahi ni Jacob. Nakalagay siya, there shall come a star out of Jacob. Jacob is Israel. Okay? So yun po yan mga kapatid. Another one. He was born, our Lord Jesus Christ was born a Jew, descendant of Abraham, Isaac, Jacob, and of David. Ito na yung mababasa natin mga kapatid sa Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Pwedeng buksan natin yung ating mga Biblia, Matthew chapter 1. At basahin po natin yung tinatawag na genealogy, yung listahan, pagkahanay-hanay na tawag doon na pinagmulan ng ating Panginoon Kristo. Kasi po tayo mga Pilipino, hindi po tayo sanay doon sa tinatawag na history po ng mga ninuno natin. Kaya pag kayo po itinanong ko, halimbawa si Danica, kilala mo ba lolo mo? Hindi mo nakilala ng lolo mo? O, kisa mo? Ganun lang ang Pilipino. Lolo nga, hindi nakilala eh. Tatanungin mo po yung tatay ng lolo. At saka lolo ng lolo, hindi na natin alam. O. Ikaw, Jillian, kilala mo ba lolo mo?
Di mo rin, grabe na ngayon, Pastor. Mga kabataan ngayon, hindi na alam yung mga lolo nila eh. Hindi na kilala eh. Well, gano'n ang henerasyon ngayon eh. Pero ito mga Israelita, yung mga sinususog nila ba, yung kanilang mga pinanggalingan, saan ba tayo galing? Saan ba ako nang galing? Sinususog nila yan. Ito tayong mga Pilipino, pag tinanong, ano, saan ka ba galing? Yung iba, dito lang. Wala na alam eh. So, hindi na matukoy yung galing ba Mindanao, galing ba na kung saan, wala na. So ito, yung Panginoon natin, na kukuha yung kanyang lahi, mahabang usapan nito, mula verse 1 hanggang verse number 17. So yung verse 1, the book of generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham, tapos so on and so forth, ano yan, ano, nakalista lahat yan. Kaya pagdating sa verse number 17, so all generation from Abraham to David are 14 generations, and from David unto the carrying away to Babylon are 14 generations, and from carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. Kaya lahat-lahat yan, 14 times 3, ilan? 40? 42. Okay, 42 generations. Kaya ang Panginoon natin, pang 42 generation. Halimbawa, ako, Alcala. Hindi ko na malaman eh. Kung ilang panghenerasyon ako. Pabalik sa pinakaninuno ko. Yun ang problema po natin. Okay? Pero ito ang Panginoon natin, nakalista po yan. Nakalista. Okay? Another one, mga kapatid. Christ was born of the family of David and of the tribe of Judah. Yan po yan. So siya po ay isisilang sa pamilya ni David at sa tribo ni Judah. Kaya dito naman mga Pilipino, may mga tribo din yan. Problema natin, hindi na natin alam kung saan tribo tayo. Okay? Hindi natin alam. Si Brother Joaquin siguro, may tribo rin yung pinanggalingan. May tribo ka ba, Brad, na pinanggalingan? Ikaw, may tribo ka ba pinanggalingan? Tribe? Anong tribe ka ba? Sa Bicol, may mga tribo din yan. Mindanao kasi yan, tribo dyan, ano eh, mga manubo. Oh, kasi manubo ako ba, sorry. Manubo ako. Manubo is short. Kaya sa ibig sabihin manubo, short people yan. Nalahian ako, tumangkad. So, yan yung ibig sabihin, may mga pinanggalingan tayo. Okay? Genesis 49. Genesis 49. Verse number 10. The scepter shall not depart from Judah. So galing siya sa tribo ni Judah. And a lawgiver from between his feet until Zelo come. And to him shall the gathering of the people be. Oh. So ito po yan, mga kapatid. Yung siya po ay galing sa tribo ni Judah. Okay? Kaya may tribo na pinanggalingan ng Panginoon natin sa tribo ni Judah. Kasi bakit tribo ni Judah? Si Israel kasi meron siya tinatawag na 12 anak. So ito yung isa sa mga anak niya, si Judah. Doon manggagaling ang Panginoon. Ang galing, ano? So para mang ikaw, meron kang 3 anak, sasabihin mo, doon sa anak ko na ganito, ay merong darating na magiging hari. Boy, ayos yun ah. Kaso lang, nobody can tell us. Alam nga naman, sabihin ko, isa sa mga anak ko, pagdating ng araw, sa isa dyan, magiging senador. Bay, walang magkamagsabi ng gano'n. Isa magiging ganito. Wala eh. Isa magiging ganyan. Nobody can do it. Wala tayong pwedeng kakayahan para manghula. Another one. Isaiah 11:1. Okay. Isaiah chapter 11, verse number 1. Ito po ang wika ng banal na kasulatan. And there shall come forth a rod out of the stem of Jesse, the branch shall grow out of his roots. Itong si Jesse ay tatay ni Haring David. Okay? So, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, and the Spirit of counsel and might, and the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So, ito po yan. Sa Panginoong Jesucristo po natin. Okay, another one. Number 3. Christ
would be born in Bethlehem. So, ang Panginoon natin ay isisilang sa Bethlehem. Merong lugar, ibig sabihin, yung pagkahula ng Panginoon, isilang siya sa ganitong pamilya, isilang siya sa ganitong tribo, isilang siya doon sa ganitong lugar. So, siya po isilang sa Bethlehem. Yun po yung hula ng banal na kasulatan. Micah chapter 5 verse Sinong pwede magbasa? Princess, basahin mo. Micah 5 verse number 2. Tapos, Generous, ikaw ay sa Luke chapter 2 verse 47. Sige. Yeah. Yeah. Luke chapter 2 ba yan? 47. And those that also went out and guarded out of Ethiopia into Judea and to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of the Lord to be found with Mary, Jesus Christ's wife, being raised in heaven. And it was so that while they were there, and the days were appointed, that he should be delivered, and she brought about and not him the flooding streets, and leaving him unequal, because he was very sorry. Yeah, okay. So, ito po yan mga batid, Kaya ang Panginoon natin, isinilang siya sa Bethlehem. Bakit Bethlehem? Matandaan natin ang Panginoon natin ay tinatawag na, sabi ng Panginoon, I am the living bread. So, itong Bethlehem, isa itong lugar na kilala sa tinapay. Kaya, place of bread. So, doon ang galing ang Panginoon. Para bang ganito? Pag narinig nyo yung lugar ng Angono, anong nasa isip nyo? Art capital of the Philippines. Pag narinig nyo ang Taytay, Garments capital of the Philippines. Pag narinig nyo ang Kainta, Kakanin. Di ba? Kakanin. So, yung Sumbintik, Soman, Latik, at saka, Bibingka. Di ba? Kilala ang Kainta sa ganon. Kaya pagka narinig mo yung Makati, financial business, business city. Di ba? Capital of business, in the Philippines. Kaya pag doon ka naman sa Israel, pag narinig mo yung Bethlehem, ay, yan? Masarap mga tinapay dyan, mga tinapayan, di ba? Doon ang Panginoon natin isinilang. Kasi nga, claim ng Panginoon na siya po ang living bread. So doon siya sinilang sa mga taong para bang one time, tinanong ko ng Koreano, sabi ng Koreano, is the kimchi, kimchi ba ay masarap? Sabi ko, no. Sabi niya, because this place, lugar din sa Korea, kimchi is not delicious. Okay, sabi ko, the same in the Philippines. Merong nagluto ng sinigang ng Mindanao, sinigang ng Bicol, pero masarap yung sinigang ng Pampanga. Nakuha niyo ba yun? Yun. Ibig sabihin, bawat lugar may kanya-kanyang lasa yan. Pero pareha lang naman eh. The same. Pero yung process kasi ng pagkaluto at saka yung a little bit of twist ng kanyang ingredients magkaiba. So yun po yan. Kaya the same. Okay? Another one. Christ would be born of a virgin. So ang Panginoon natin, isisilang siya mula sa isang birhen na babae. So imposible yun. Kaya ito ang tawag nito, miraculous birth. Kasi hindi naman po pwede
na yung babae kusa na lang magbuntis. Sa science ngayon pwede. Kasi yung mga manok nga natin, wala namang mga lalaki yan, kain, di ba? Tutuka lang yan, mangingitlog, tuka, mangingitlog. They are trying that to human also. Na yung halimbawa, yung babae gusto magkaroon ng anak, technology-wise, meron tinatawag na test tube babies. Okay? Meron nang ginagawa sila mga paraan dyan. Pero, morally speaking, kasi moral being tayo, it's against, yun na nga, biblical standard. Kasi siyempre, mamimili ka. Halimbawa lang, sabihin ni, si Nicole. Si Nicole. Oh, wala. Si ano na lang, generous. Yan, mili siya. Gusto niyang anak, lahi ni Hitler. Oh. Punta ka lang sa blood bank, di ba? Mili lang. Meron ang babae sa States, sabi niya, Pasubong, gusto ko na magkaroon ng anak. Ayoko na, mister. Pwede po ba akong bumili sa blood bank? O, stick, Papunta sa blood bank. Mamimili siya doon. Kasi pala, doon sa, merong doon, yung mga artista, meron palang ganoon. Sabi ko, magkano naman yan? 5 million. Ba? Pambihira, bibili ka ng binhi, 5 milyon. Sabi ko, kung mag-asawa ka, yung 5 milyon mo, magsama kayo ng 5 taon. Hanggang 10 taon pa, pag matipid kayo. At least, may mister ka pa, may kadamay ka pa. Kaysa yan, langan naman na-introduce mo yan. Pagdating ng araw, yun yung tatay mo. Pambihira. Against nature na yan. So, hindi maganda pakinggan. Kaya dito, mapatid, ito pag sinabi nating miraculous birth, wala hong kabahagi dito si Joseph. Kasi pag may kabahagi ang Joseph dyan, yung lalaki, ibig sabihin yung dugo na nalaytay sa ating Panginoon Jesucristo ay magkaroon yan tinatawag ng contamination. Crossbreeding yun eh. So magiging, ano ba yung mga yung sila ni Jesus, mga ganun, di ba? Half human, half God. Ang tawag nila yan, demigod. Oh. Di ba yung mga yung mga sa mga kanta ng Moana, di ba? Breeding yan ng Diyos at saka ng tao. Wala pong ganoon. Ang Panginoon Jesucristo natin hindi half human, hindi half divine. Half breed, hindi po. Yan po ay puro. Okay, kaya ang tawag doon, miraculous birth. Yung seed inilagay lang. Para bang ganito, halimbawa, ito mais. Di ba walang mais, laki ng mais, Liitan natin, ito na yung mais. Binhin ang mais. Ilagay ko man yan sa bulsa ko, mais pa rin yun. Hindi naman tutubo yan sa bulsa ko eh. Kahit ilagay ko 1 taon, diyan pa rin yan. Ilagay ko siya sa Bible, iwanan ko na 1 taon, mais pa rin yun. Huwag lang bukbukin. Okay? Pero pag yan ay nilagay ko dito sa pulpito, iwanan ko na 1 taon, mais pa lang yan, huwag lang siyang kainin ng daga at mabukbok. So, ibig sabihin, yung binhi, nandyan lang. Naghihintay siya ng proper time, proper place, proper surrounding. Pag nilagay ko siya sa lupa at naarawan siya at napatak ka ng ulan, maghunos bili ka. After 1 week, may dahon na yan. Ganon po yan, mga batid. Right place, right timing, so on and so forth. So, the same. Yung Panginoon natin, yung binhi, galing sa Holy Spirit, nilagay doon sa sinapupunan. Ibig sabihin, sa bahay bata. So, bakit kailangan ng bahay bata? Because, kailangan ng bata to survive ng kanyang pagkain. Iinom yung bata eh. Kakain yung bata. So, ganun po yan. Kaya kayo, pag nag-asawa kayo, mga babae, kumain kayo ng maraming yung tawag niyan. Kasi, ang problema ng mga babae, pag nag-asawa, lumuluwag yung ngipin, at natatanggal yung ngipin ninyo, calcium. Kasi nga yung bata, habang lumalaki yan, magkukonsume yan ng maraming calcium. Kaya pag walang calcium yung nanay na intake, yung calcium sa ngipin ninyo, kakainin ng bata yan. Kaya lumuluwag
nauubos. Kaya kayo, pagka mga nanay, kaya magtatanong kayo, bakit ang nanay, marami sa mga nanay, ang luluwag ng ngipin at saka nauubos yung ngipin, nasisira, kasi nga po kinakain ng bata. Okay? Kaya mag-iintake kayo ng maraming calcium. Yun po yan. Okay? At saka maraming fruits, vegetables, and so on and so forth. Okay. Malapit na tayo, ha? So, Christ will be born of a virgin. Yan po yung nasa Isaiah chapter 4, verse number 14. Hindi na po natin yan mabasahin. Then, Matthew chapter 1, verse number 18. Hindi na rin natin mabasahin. Christ coming, number 5. Christ coming has a specific time. So, dumating ang Panginoon natin na merong specific time. Ibig sabihin, saktong oras, hindi advance, hindi kulang, tamang-tamang oras. Tamang-tamang sukat ang pagdating ng ating Panginoon. So, dito po tayo sa Daniel chapter 9, verse number 24. Daniel chapter 9, verse number 24. Okay. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression. 70 weeks ang kailangan nito. And to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. So darating ang Panginoon natin sa tamang panahon, itinakdang panahon. Okay? Yan po yan. Christ was cut off noong bigyan ko na lang kayo ng konting idea kung ilang taon ito, 490 years after the rebuilding of Jerusalem. Nung ni-rebuild nila yung Jerusalem, 490 years, dumating po yung ating Panginoon. Okay? Another one, Christ's coming was announced by a forerunner. So mayroong forerunner. Isaiah chapter 40, verse number 3. Then, this prophecy was fulfilled in the time of John the Baptist, Matthew chapter 3, verse number 3. Okay. Pagibasa nga. Ito na tayo, mag-last verse tayo. Sige, kapatid na wakin. Matthew chapter 3, verse 3. Ayun, di ba? So ito yung si John ito yung ministry ni John the Baptist. Siya po ay nangangaral doon sa Judea at nangangaral siya about the kingdom of our Lord Jesus Christ, okay? Tapos siya po yung nagsabi, nakalagay diyan, prepare ye the way of the Lord, make His ways, His paths straight. So ito po yan. Kaso lang, yung mga pastor ng Baptist, hindi na ginaya. Pagkipatay muna. Ha? Ha? Happy New Year daw, sabi ni Joshua. Pambira. Okay. Okay, ayos na lang muna. Baka yung pagsaksak ninyo ay masyadong... Okay. Ito last. Anong sabi dyan? Christ's coming was announced by a forerunner. So, ang forerunner na tinutukoy dito ay walang iba kundi si John the Baptist. Okay? Dumating ang Panginoon natin, in-announce siya. Para bang ganito, pag kayo po'y pumunta sa Malacanang, nakaupo kayo ng ganito, at yung daanan ng presidente, so habang kayo naghihintay dyan, tahimik kayo, may music ng konti, yung mga tao,
halimbawa, no, palibutan niya ng mga presidential guards, ito na. Pag medyo parating na yung presidente, bubuksan na yung pintuan. Pag binuksan yung pintuan, yung kanyang forerunner, ibig sabihin nag-a-announce, sasabihin niya, "Ladies and gentlemen, let's rise." Tapos sasabihin niya, "The President of the Republic of the Philippines." As may mga kunti-kunting ano yan, kunti-kunting music yan, tsaka drum, yon. So yung mga tao, papalakpakan na tayo, palakpakan. Ibig sabihin, ang presidente po, hindi po yan lalabas na hindi po na-announce. So somebody would announce na siya po ay darating. Okay? The same, itong Panginoon natin, meron po siyang taga-announce which is called forerunner na siya po ay darating. Okay? Sige po. So tayo po ay tumayo. Ano ko lang, i-recap ko lang, prophecies concerning Christ origin, yung saan ang galing ang Panginoon. Number 1, Christ would come out of Israel. So galing ang Panginoon natin sa Israel. Pangalawa, siya po ay sinilang sa pamilya ni David, tribe of Judah. Pangatlo, siya po ay sinilang sa Bethlehem. Pang-apat, Christ would be born a virgin. Siya po ay dumating with a specific time. At siya po ay dumating na meron pong announcement. Somebody announced that our Lord Jesus Christ would come. Tumayo po tayo at tayo po ay manalangin. Kasama na rin yung ating Sunday School offering. Heavenly Father, we thank you so much sa umagang ito. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa opportunity na kami po nagkakatipon. I pray, dear Father, na magpalain niyo po ang mga anak po ninyo. Those who are coming, those who are traveling right now, I pray that you are going to give them traveling mercies. They could be able to join the services this morning. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. At ganyan po sa aming Sunday School offering, bless also, O Father. Lahat na ito akin dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano Kristo Jesus, sa aming Diyos sa kabaligtas. Amen. God bless us all.